Iyon, isang aktibong kaanib ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Ang kaniyang ama ay diakono, nasa panalapi naman ang kaniyang ina, aktibo ang kaniyang mga kapatid, pero nilisan niya ang sikta ni Felix Manalo matapos niya nadiskubre ang mga kontradiksyon daong aral at ang kanilang di pagtanggap sa pananampalataya na si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao. Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Ito niyo lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa ating live channel ngayon, live streaming. Ating ilalantad ang mga maling aral sa iba't ibang mga pananampalataya dahil naging produkto sila sa maling interpretasyon sa Biblia na hindi naman pinag-aari nila. At ating sasagutin ang mga tuligsa, lalo na yung mga pagputol-putol sa mga aklat Katoliko na karaniwang ginagawa sa mga ngaral sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo. At tatalakayin natin sa pagkakataong ito, itong kumakalat din sa social media na, of course, ang pahayag mismo, ito'y pahayag mismo ng kaanib ng Iglesia ni Cristo. No? Sa pahayag dito ng kaanib ng Iglesia ni Cristo, ito ang kanyang pahayag. Si Felix Manalo nga ba ay isang rapist? Sagot, hindi. Si Rosita Trillanes ay isang miyembro ng INC na natiwalag dahil sa paglabag. Kung kaya, gumanti sa pamamagitan ng pagsusulat ng isang liham kung saan sinabi niyang siya'y hinalay di umano ni kapatid na Felix Manalo. Sinampahan siya ng libel ni kapatid na Felix Manalo sa Court of First Instance at siya'y nakulong. Umapila naman siya sa Court of Appeals kung saan sinabing si Felix Manalo ay man of morals. Nagkaroon ng desisyon ang Court of Appeals sa kaso ng libel na isinampa ni kapatid na Felix Manalo kahit hindi naman siya dumalo ng hearings. Si Rosita kasama ang iba pa ay nakalaya. Hindi na umapila si kapatid na Felix Manalo dahil naawa siya kay Rosita. Alam niyang ginagamit lang siya upang makapagganti ang mga natiwalag sa iglesia. Unti-unting na bagabag ng konsensya si Rosita. Kaya makalipas ang 10 taon, siya'y gumawa ng retraction. Humingi ng tawad kay kapatid na Felix Manalo at nagbalik loob sa iglesia. Siya'y naging diakonisa. Makalipas muli ang 10 taon at namatay bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ano ang kuminto natin kaugnay dito? Abangan ninyo yan mga kapatid. Kaugnay sa very illogical na post. Bakit illogical? Mamaya, abangan ninyo. Isa-isahin natin mga kapatid. Okay. Pakinggan muna natin ang isang kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, pakinggan natin bakit itong isang napaka-aktibo sa INC, naging choir at iba pang mga posisyon niya, diakono ang kaniyang ama, samantalang nasa pananlapi naman ang kaniyang ina at ang kaniyang mga kapatid,
may tungkulin din. Eto mga kapatid. Hey everyone, my name is Elja Karang, and this is my story of why I left the Iglesia ni Cristo and became a committed follower of Christ. Let me just start off this video. So, ang Iglesia ni Cristo, una, nagdala sila sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, pero sila ang modern na grupo ng Arianism na hindi naniniwala na si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya nga, napansin niyo, may mga invention na Bible na naman na ipinakita yung mga kaanib. Anong sabi? Ako'y tao og dili Diyos. O, dinagdagan nila. So, tuloy natin. Video by saying that I love every single Iglesia ni Cristo member. I have a heart for each and every person. So mahal niya ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil, of course, yung mama, papa at mga kapatid niya ay nananatili pa sa Iglesia na tatag ni Felix Manalo. There. I mean, after all, that's what I grew up into. That's the only religion I ever knew. A lot of the friends that I had in that church, we grew up together. I admire the passion, dedication, and faithfulness of every single member to God. What I'm most thankful for is that I was able to know of God right from the start of my life, and I was able to learn God's teachings and His commandments. My mom was born and raised into the church through her parents, and my dad was a Baptist until he met my mom. So, di talaga ito mga Katoliko, no? Dahil handog yung mama niya sa INC, Baptist naman ang kanyang papa, pero na-convert sa INC. And got converted into the church. My family and I were extremely active in the church, and we each held an office. My dad was a head deacon at one point. So, di basta-basta ang ama niya, head deacon daw sa INC. My mom was a secretary. My sister is currently a choir member. And I was a choir member. I was a former Binhi president. And I served in the children's worship service. Like many of you watching this video, I was dedicated, I was zealous, and I was even willing to die for the church. Throughout my life, two things stuck out to me. One was to have an open mind always. So, yun o mana. Una, bukas ang isipan. Huwag isarado ang isipan. Dahil lang gumagamit ng aklat Katoliko na Iglesia ni Cristo, bay, ini-squat na agad na sila daw umano ang tinutukoy diyan. Ano kayo, siniswerte? Tuloy natin. Ways, and to be humble when it comes to learning. A few days after I got baptized. So, kailangan talaga ang pagkumbaba ng loob upang matuto sa pananampalataya. Lalo na kaugnay sa pananampalataya kung ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao na di matanggap ng Islam, di matanggap ni Felix Manalo. In the church, my dad told me, son, a lot of the things that you're hearing from the church, they're not true. I was shocked. I always looked up to my dad. I always respected my dad. What he said to me, it really got me questioning, got me curious. And I just remember sitting there and just thinking of a possibility that what my dad said was true. Also, I just want to make clear that my dad and I only spoke about that topic one time. Over time, as I began to go to every single worship service, I got more and more convinced that the Iglesia ni Cristo was the true Church of Christ in these last days. So, na-convince talaga siya noon na ang Iglesia ni Cristo ay siyang tunay na iglesia daw sa huling araw. Iyon naman talaga ang doktrina ng INC, no? Na lalo na ginagamit nila yung hula sa Isaiah 46:11 na malayong lupain at pinagtagpi-tagpi nila yan na ang tinutukoy daw diyan ay ang Pilipinas. Okay, tuloy natin. So, nakumbinsi talaga siya noon na ang INC ay tunay. But I always kept an open mind to the possibility that what my dad said that day. My dad was a huge note taker and he used to always bring his Bible to the church during the services. And looking up to my dad, I also did the same thing. As you all know,
it's a rarity for someone to bring their Bible. We're not encouraged to bring our Bible. I've always found it strange as a Bible-believing church to not be encouraged to bring a Bible during service. From my experience, only 2 or 3 people outside of my cell also brought their Bibles during my entire membership. When I was an adult choir member, the leader at the time actually spoke to me after worship service because I was bringing my Bible, and they told me that it was a distraction for me to read the Bible in the choir loft. And I recall another moment where I was in a Bible study, and one of the ministers actually told me that it was exactly. So, nakonbinsi siya, pero bukas ang kanyang isipan, mga kapatid, para sa aral kung ito bang INC ay tunay ba na Iglesia tatag ng ating Panginoong Hesus. Pero kung napansin ninyo, lalo na sa mga nagsubaybay dito, kung ang INC, Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, na umaangkin na tunay, una, bakit sila mamimiki? Bakit sinabi nating namimiki? Naalala nyo ba yung ibinalita ng INC TV? Kaugnay sa pari daw ng simbahang katolikong umanib. Pero nabuking natin, hindi yun pare. Balikan muna natin ha. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taon. Binalita nila, dating paring Katoliko pero pinakita nila, napansin ninyo, liminister. At nabuking na sila dito mga kapatid, di ba? Huwag talaga isarado. Dahil ito'y isang pagkakalat ng fake news. Imagine, paring Katoliko, pero sa larawan ipinakita liminister. Naging pari at nagsilbing pari. Ano daw, balik natin ha. Panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City. Yung Camarin, Caloocan, naglabas na ng pahayag na walang at hindi totoong pari ng simbahang Katoliko ito. Napansin niyo, lay minister siya pero pinakilalang pari. Florito Martinez. Mula sa angkan ng mga pari, mahigit 1 dekada rin siyang naging aktibo. Iyan. May pinakita sila, nabuking sila dito dahil may pinakita sila na certificate, pare para siya sa ibang sekta sa Surigao area. Kanyang pangangaral sa kanilang simbahan. Yung aking lolo, obispo yun eh. Obispo ang kanyang lolo daw. Sa Mindanao. Sa Mindanao. So, sa Mindanao, sa Surigao area, meron silang sariling sekta na nakaabito. Hindi lahat ng mga nakaabito ay pare tulad dito. At pinakilala, ito'y isang uring propaganda pero fake news. Tapos ako kinuha niya, inakay bilang apo. Dahil ako na yung kahulihan. Wala na talaga sa angka namin. Wala na. Ako lang. Tapos pinasok ako doon sa Davao sa seminaryo. Ayan. Ito ang kung natandaan ninyo mga kapatid, binungking natin dahil iba ang sikta nakasulat diyan. Kaya iyon ang isa sa mga sagutin din ni RMG Aguila, no? Dahil sinagot natin yung banat niya. Ito. Bakit kailangan na maglabas kayong propaganda na pinakilalang pare ng simbahang Katoliko, pero hindi naman. Isang fake news niyan. Okay? Tandaan natin, galit si General Torre sa mga fake news, ha? Dating kaanib ninyo yan, si General Torre. Okay, tuloy tayo. Same words. Midway during the Bible study, a few years later, choir leader who stopped me from reading the Bible actually moved, and a new choir leader replaced that person. And so I stuck my Bible in and to see what would happen this time with the new leadership, and I actually wasn't stopped. I was following along in every service. I love to take notes, and I would read verse by verse and follow everything that the minister was preaching.
One day, I decided to read the entire context of the Bible, not just the verse that was read, but, the entire chapter. I just wanted to learn the whole story of each verse that was being read. Reading that way, I started to notice contradictions of what the minister was preaching compared to what the Bible was saying and what I was reading. So pinag-aralan daw niya ang Biblia, yon. Ang Right. resulta, nagkukontrahan, nagsusuwagan ang aral ng INC. No, lalo na sa mga pagpupulong nila, Katoliko talaga ang kanilang binanatan gamit ang mga aklat Katoliko at yung kahit footnote. Naalala nyo ba? Yung footnote ng Biblia na pinutol nila kay Juan Trinidad, kung balikan natin, para lang tutulan yung aral na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ito ang binasa ni Ramel Parba sa footnote ng Juan Kapitulo 1:1. Ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Yan. Magaling talaga mamumutol para lang kontrahin ang aral ng simbahang Katoliko. Ginamit ang footnote ng aklat ng Biblia ni Father Juan Trinidad na ginamit ang salitang verbo para lang umano ipaliwanag na siya ay isang uri ng banaag ng kaisipan. Pero ito kasi ang makita ninyo sa footnote, mga kapatid. Yung binasa ni Parba, kotisyon niyan galing kay Santo Tomas de Aquinas. At ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. At pagkatapos diyan, may konklusyon siya. Anong konklusyon niya? Sa paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. So ngayon, paano dinaya yan ng mga ngaral ni Felix Manalo? Lalo na itong sali na ito, pero mga ministro nila, meron talagang sali na ganito dahil bahagi na yan sa kanilang pangangaral. May iniwasan sila sa footnote, mga kapatid. At ang iniwasan nila ay ito. Pansinin ninyo. Ginamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. So, napansin nyo ba? Ginamit nila, pagkatapos, yun daw ang paliwanag ng pare na ang verbo ay isang banaag, isang uri ng banaag ng kaisipan. Kaya, ang ating mga kapatid na bukas talaga ang kanilang isip at nagsubaybay dito, lalo na makita nila na pinagputol-putol lang ang mga aklat Katoliko. Halimbawa, anong aklat? Ito, di ba? Pinagputol-putol din. At sa isa pang aklat na pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32 ay ganito rin ang ating mababasa. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Batay sa mga aklat na binasa natin,
na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagkadiyos ni Kristo. Yan, walang doktrina daw ukol sa gamit nila. Ito, kaya magiging bukas talaga at huwag isarado dahil minadjik ito ng ministro. Ano po ba ang nakasulat? Ito kasi ang nakasulat. Napansin ninyo? Ito ang nakasulat, mga kapatid. Si Jesus ang Panginoon. Sa pahayag na ito, ibinibigay ng mga unang Kristiyano kay Jesus ang titulong Kyrios na ayon sa binabanggit na natin ay siyang saling ginagamit ng Septuaginta para sa pangalan ng Diyos na si Yahweh o Adonai. Nagkaroon ng utay-utay na pag-unlad sa pag-unawa sa pagiging Diyos ni Jesus at sa paggamit ng titulong Diyos para sa Kanya. So, yun ang iniwasan, mga kapatid. Yun naman talaga ang katotohanan. The divine revelation of God was gradually revealed to us. At ang kabuuan ay sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Tutulan ba yan sa mga ministro? Hindi. Bakit? Dahil kahit sa kanilang pasugo magasin, ito, kailan lang napagtanto ni Felix Manalo na ang unang iglesia ni Kristo ay nawala? Noon lang taong 1913, napagtanto niya na wala daw ang unang iglesia ni Kristo. Kaya pumasok sila at inaagaw nila ang pangalan, pero sa rehistrasyon, Artículos de Incorporación para Pol 4, Cuelos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo, that the founders of this organization. Isa na, si Felix Manalo. Tuloy natin, mga kapatid. Ang tabayanan ninyo, napakagandang paksa natin bilang sagot sa nauna nating ipinakita kanina. Okay. Here are a few examples. I saw verses about Jesus' deity, about salvation through grace, through faith. Ang pagkadiyos ng ating Panginoong Jesucristo, nakita niya umano, at may ibang paliwanag diyan ang INC. Ito sa kanilang Pasugo Magazine, pahina 17, 1939, ni Benjamin Santiago. Ito, kaya't ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi tunay na Diyos na lumalang sa langit at sa lupa, kundi tinatawag lang na Diyos. Bakit siya tinatawag na Diyos? Sapagkat siya'y kinaroroonan ng mga salita ng Diyos, gaya ng ating mababasa sa Juan 12:42. Imagine, hindi Diyos, pero tinatawag na Diyos. Anong uri na doktrina yan? Na ang hindi Diyos, tinatawag na Diyos, pero hindi Diyos. Kaya nga, naalala natin yung sabi ni Munting Kaalaman. Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung Ama yun. Kasi ang Diyos di makipag-usap sa iyo. Dapat kasangkapan siya. Ang kinasangkapan niya, yung anak niya. Anak niya yun, hindi Diyos si Kristo. Yun. Pag sinabi ng ating Panginoon Jesucristo daw na Diyos siya, ibig sabihin, hindi ang ating Panginoon Jesucristo ang Ama yun. So, kaya nga, nakapagtataka talaga na bakit dami pa. Pero di tayo magugulat diyan dahil nauna nang sinabi sa unang Korinto 4:4 na ang Diyos sa sanlibutan ito ang demonyo. Marami ang binulag umano sa demonyo sa katotohanan upang di makita ang katotohanan. Okay, tuloy natin. And not through God saving a church. I saw contradictions with the prophecies of Brother Felix Y. Manalo. I began to notice that they were about somebody completely different. So, yun. Yung mga prophecy kaugnay ni Felix Manalo,
na inaangkin lang ni Felix Manalo na hindi naman tumutukoy talaga sa kanya. Bakit? Halimbawa, yung sinabi nila na ang katuparan sa hula sa taong gumagawa ng payo ng Diyos mula sa malayong lupain. Si Felix Manalo daw yan. Ito ang ginagamit nila mga kapatid sa Isaiah 46:11 na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinasalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanakala, akin namang gagawin. Itong talatang ito na Isaiah Kapitulo 46:11, sinasabi nilang yun ay kay Felix Manalo. Pero ngayon, ang tanong, dahil may binanggit diyan mga kapatid na malayong lupain, isa-isahin natin may malayong lupain. Sa Biblia ba, saan ba yung bansa na tinatawag at tinutukoy na malayong lupain? Yun po bang interpretasyon ni Felix Manalo na Pilipinas bago yung ibong mandaragit? Punta tayo sa malayong lupain. Mas mabuting silipin natin ang Isaiah Kapitulo 39, versikulo 3. Ito ang mabasa mga kapatid. Nang magagayoy dumating si Isaias na propeta sa Haring Ezekias at nagsabi sa kaniya, anong sinabi ng lalaking ito at saan nanggaling na nagsiparito sila sa iyo? At sinabi ni Ezekias, sila'y nagsiparito sa akin mula sa malayong lupain sa Babylonia. Ano daw ang sinabi sa Biblia na malayong lupain? Malinaw na ang malayong lupain na binanggit sa Biblia ay ang Babylonia. Pagdating kay Felix Manalo, naging Pilipinas na. Kaya dahil dito mga kapatid, sino ba ang karapat-dapat paniwalaan? Si Felix Manalo na nagbasa lang ng Biblia, wala namang sariling Biblia. O si Propeta Isaias na nagsulat sa Isaiah Kapitulo 39, versikulo 3 na ang Babylonia ay malayong lupain. No, see? At gusto kong ipahiwatig dito mga kapatid dahil si Propeta Isaias nagsulat din sa mga lugar na tinatawag na silangan, malayo na lupain, at mga pulo sa dagat. Kaya si Propeta Isaias ang dapat din magturo kung saan ito. Hindi yung nagbabasa lang na walang sariling Biblia, di ba? Oh. Ngayon, sino naman yung tinatawag na ibong mandaragit? Si Manalo ba yun? Tingnan natin mga kapatid. Isaiah 46:11 ginagamit nila. Mabuti gamitin natin ang The Voice. Ginagamit din nila ito na salin. Ito. I am the one who called Cyrus, the bird of prey, from the east, from the land far away, I summoned him to do what I intend. My word went out, and I will see it done. My plan has been made, and I will see it through. So, malinaw na batay sa naturang salin, pinangalanan talaga kung sino ang ibong mandaragit. Ang ibong mandaragit, si Cyrus. At ganun din ang mabasa natin mga kapatid sa Amplified Bible. Ginagamit din nila ito na salin. Calling a bird of prey from the east, from a far country. The man, close parenthesis, Cyrus,
of my purpose. Truly I have spoken. Truly I will bring it to pass. I have planned it. Be assured I will do it. So, sino daw? Si Zero. Kahit sa Tagalog version, mga kapatid, eto ang mabasa natin. Na nagsasabi tungkol kay Zero, siya ay aking pastor at isasagawa ko ang lahat kong kaligayahan, na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem. Siya ay magtatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. Alam niyo ba anong tanong ni Parba nito, Ramel Parba? Naalala niyo sa debate ni Father Darwin? Anong tanong niya? Dahil sinabi mo na ang katuparan sa Isaias 46:11 ay si Zero. Tanong, kung si Zero ang katuparan niyan, si Zero ay Hudyo ba? Oh. Yan ang tanong ni Parba. Kaya anong sagot ni Father Darwin? Kung kini-question mo si Zero na hindi Hudyo, kaya di pwede, lalo na si Felix Manalo. Dahil si Felix Manalo, hindi Hudyo, siya ay Pilipino. Okay, tuloy natin. And that it was actually already fulfilled. I saw verses about the Jews. Supposedly, in the Iglesia Cristo, we replaced the Jews. So, yun. Ang kaugnay kay Zero, inangkin naman ni Felix Manalo. Pero may bahagi sa kanilang Pasugo Magazine na labas noong 1997, mga kapatid, pahina 5. Ano po ba ang nakasulat sa naturang Pasugo Magazine? Ito ang nakasulat. Let us set clear. We have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. We are aware of the vast area called Far East. O, yun. Pero, ang kanilang doktrina, Pilipinas daw ang katuparan dito. So, may kontrahan na, no? Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Erjan Mula. Sakristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.